Ayan guys, magandang araw sa inyo lahat. Ayan, so kumusta na po kayo, no? Sana ay mga nasa mabuti ho tayo mga kalagayan guys, ha. Ayan, so ngayong araw na po to ay mag-a-update tayo ulit dito sa isa sa mga developments na nangyayari here in Metro Davao guys, no? So this is Laking Davao once again, and everyone, welcome back to my channel guys. Ayan guys, no, so hello sa inyo at magandang araw sa inyo lahat dyan. Ayan, so guys, we are here in the northern side of this city of Davao guys, no, here in Lanang particularly, no. So yan po yung JP Laurel Avenue dyan, Lanang District. Ayan, yan yung nakikita nyo mga may sasakyan dyan. At dito naman sa kabila yung Dacudaw Loop, no. Ayan yung papasok ng Dacudaw Loop. Nandito tayo sa loob mismo ng premises nitong SM Lanang Premier guys, no, which is the first ever premier brand ng SM na itinayo, no. Ayan, sa SM Lanang Premier. Okay, so ito naman yung entrance nung papuntang SM kung dito ho kayo manggagaling sa may JP Laurel, no. Isa sa mga entrance nila. Actually maraming entrance tong SM Lanang. Pwede dito sa harap mismo ng JP Laurel, pwede rin doon sa may likuran, no. Dadaan kayo dito sa may Dacudaw Loop, no. Ayan. So ngayon guys, ang gagawin natin dito, we're going to update about the developments happening here, no, around this area, no. So ang meron talaga dito guys is this one, no, yung SM Lanang, yung area ni SM. At dito lang sa kabilang side niya is yung SM, yung tinatayong first SMDC project here in Davao City, no, yung Lane Residence. Then sa likuran ho nito, which is going to the Mega Worlds Davao Park District. So yun, no, mag-a-update tayo sa mga pangyayari dito in this area. Kasi alam nyo naman, before, alam nyo, way back in after pandemic, no, or pagka pandemic starts, yung mga developments kasi dito around this area guys, medyo naglaylo, no. Medyo tawag nito, medyo yung iba tumigil, yung iba parang napaka very limited yung mga ongoing na construction or development, no. So ngayon ating sisilipin at mag-a-update tayo ngayon naman sa mga pangyayari. Today is October, no, almost last week of October na. So we're going to update some areas here and about the developments na pangyayari. So unahin natin, since nandito tayo sa may SM Lanang, so unahin natin itong development ng SM mismo dito. So itong SM Lanang, wala namang ginagawa dito expansion, maliban lang kasi ang ginagawa ng expansion ng SM here in Davao is yung sa first SM City naman na itinayo sa Mindanao, no, doon sa SM City Davao, doon sa may Ecoland area sa southern part of the city, no. So ito, medyo ito yung pinaka bago-bago na latest na SM mall na itinayo, no, itong SM Lanang Premier,
no. So ito siya, ito yung mga parking area, no. Ayan, so pupuntahan natin yung doon. So dito sa taas guys, dyan yung mga restaurant dyan, no. Tawagin nila parang Sky Garden din. So let's go guys, no. So puntahan natin yung ginagawang SMDC dito na Lane Residence. So ito yung isa sa mga entrances din nitong SM, which is kung if you are riding a public transportation, dito talaga yung baba mo, no. So dito umiikot yung mga jeeps, no. Even the taxis, ayan, dyan pumapasok, ikot yan dito, tapos lalabas ulit, no? So ito yung ano, so before guys, no, alam nyo, yung last update natin dito, I think matagal na rin, no. I think that's 4 months ago yata, no, yung last tayo na nakapag-update dito. Ay medyo yun nga, no, wala masyadong nangyayari dito sa Lane Residence. Meron palang nangyari dito guys, no. Nagkaroon pala to ng issue sa dating contractor yata. I think bago na yung contractor nitong SMDC dito, no. So nung last natin na pumunta dito at nag-update saglit yung patungkol sa mga developments in the northern side of Davao City, eto, no, hindi pa natin nakikita itong tower crane na itinayo guys, no. Ayan, no, ayan. So wala pa yan before. So ngayon may nakatayo na ulit na tower crane. Yun pala ang dahilan at ang construct nitong Lane Residence ay nagkaroon ng slight issues about sa contractor na gumagawa, ano. Kaya parang medyo tumigil siya ng mga ilang buwan, no. So ngayon, good thing, eto na, at tuloy-tuloy na naman yung pagtatrabaho nila, and hopefully this will be finished as soon as possible guys, no. So iyan na yung SMDC Lane Residence. That is ano guys, 9 towers all in all yan, lahat ng itinatayo dyan, no. Ayan. So yung pinaka phase 1 medyo unfinished business nga nung dating contractor, ngayon ayan, tinatapos na. Good thing ngayon may nakikita na tayong medyo hindi katulad ng mga dati na pag nagawi tayo dito, wala masyadong mga construction workers, no, na nagtatrabaho, nakakapagtaka. Yun pala yun, no. Ayan. So ngayon, ayan, they're going to finish that one already, no. Tatapusin na nila to kasi nasa phase 2 na rin sila. So yung mga towers na itatayo mula dito hanggang doon sa likod palibot, no. Ayan. Ayan. So dito naman kasi guys, alam nyo, although hindi na siya part ng SM, merong itatayo dito, may lilitaw dito soon na 3 towers ng Baywi community, no, na development, yung Destin Towers, no. Ayan, yan siya guys, no. So ganyan na magiging datingan yan in the near future, no, pagka naitayo na yung Destin Towers by We community, no. Ayan, that is a 23 story 3 towers, no. So probably if ever pag naitayo na yan at soon, that will be the
tallest structure in this area. So yan, so yan yung mga ay isa pa sa mga inaabangan. Ayan, so guys, dito tayo maglalakad tayo sa may bandang labas. Ayan. Dito tayo dadaan sa ano lang, sa vicinity lang ng SM. Ayan. So ito, no? So this is a lane residence by SMDC. The first project of the SMDC here in Davao City. Ayan. Is finally ongoing works na naman siya, no? Ayan. So yan, ganyan siya kalapad guys, no? Dito hanggang doon sa may premises na before makaabot sa may yung sa Lanang Premier Doctors Hospital, kasi yan yung hospital guys, no? Ayan. Yan yung Lanang Premier Doctors Hospital. Meron ding itatayo dyan sa tabi lang din mismo niyan ay project mismo ng Lanang Premier Doctors Hospital, ay yung kanilang parang pinaka business center guys, no? Ayan, sa tabi lang din yan, pero mid-rise lang siya, no? I think around 9 levels lang, no? Ayan, 8 to 9 levels I think, no? Yung itatayo nila dyan. So ayan, ito naman sa may bandang harap ng mismo ng SMDC. Soon malaki pa kasi yung area dyan guys, no? Malaki pa yung space, kaya ganyan yan siya guys, no? Yan yung space niya. So soon that is for the future developments, no? Meron ng inaano dyan, I think they say it will be an office towers guys, no? Para sa mga BPO buildings, no? Ayan, yan din ang isa sa concentrate kasi ni SM, no? Na mga developments, maliban sa mga malls at saka sa mga condos and residential, ay pati na rin yung mga office towers, no? Ayan, so ito, no? So yan yung currently development ni SM here dito sa may Lanang area. Since naman doon sa may southern part naman ng city, ang development naman ni SM doon ay ang expansion mismo ng SM City Davao, no? And it will be soon to be the largest SM mall here in Mindanao. So soon mag-ano rin tayo dyan, mag-update din tayo dyan, no? Kasi malaki-laki na rin ang nagagawa doon guys, no? So anyways, here tayo, dito muna tayo sa may northern side Lanang. So pinasyalan lang natin itong mga development. Ayan guys, ha. So next stop natin, dito tayo banda sa may likuran mismo ni SM Lanang Premier. Let's go guys. Ayan guys, no? So kitang-kita dito yung mga ongoing works, no? Doon sa may bandang likod, yung mga tinatayong towers. Ayan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, 9 towers lahat. Ayan. So in this area soon magiging busy to. Isa lang yung parang pinakaano ko dito guys, no? I don't know kasi kung kanino under itong Dakudao Loop, no? Ito mismo, itong dinadaanan, itong palibot, no? Kasi ang road na ito, network na ito is to para magkaroon ng connectivity ang dito sa SM at saka yung development sa likod. Ang problema ko dito guys, one time napadaan ako dito, super dilim dito, no? So I think hindi to kay yun yung parang question ko dito, kung kanino dapat ang ano nitong Dakudao Loop. Is it in the is it a public road? Kasi kung public road to, so probably
iilawan na to ng ano, ng LGU. Pero it's some kind na parang hindi, no? Parang ayan, no? Parang binigyan lang sila ng ano dito ng parang right of way, no, to access, no. I hope, no, na sana, kasi yun lang yung kulang dito no. Kasi napakadilim talaga dito, guys, pagka dadaan ka ng gabi. I hope they will put street lights here soon, no. Ayan. Although maliwanag ang area, lalo na kapag bukas tong SM Lanang. So maliwanag kasi maliwanag yung ilaw ni SM Lanang, no. Of course, and then sooner itong dito sa may area. Sa ngayon wala pa, kaya madilim. Kaya kung dito ka dadaan, napakadilim, no. Kasi wala talagang ilaw. Ayan, guys, oh. Wala talagang street lamps or street po mga ano, no. Ayan. So yun, no. I hope magawan to ng ano dito, no. O kaya pag-usap-usapan na lang to ng ano, ng mga developers na mga around in this vicinity, kasi sila din naman ang makikinabang dito no. So they have to put up ito yan, yung buong palibot mismo ng itong Dakudaw Loop, wala talaga tong ilaw. Kahit doon ka pumasok sa kabila, wala ring ilaw, no. Ayan. So ngayon punta tayo dito sa may bandang likuran, guys, Ayan. So yan, again yan yung SMDC na Lane Residence. Ayan. Ayan. So punta tayo dito sa may back portion ng SM Lanang. So ito, guys, dito tayo sa may fountain area, which is the longest fountain area, no, in I think still, in the country, no. Ayan. Kalimutan ko kung ilang meters to yung haba nitong fountain na ito, no. Ayan. So ito na po yung back portion nitong SM Lanang, no. So kung mapapansin nyo, wala pa man talagang tao dahil napakaaga pa po, no. Ayan, it's still early morning. So sinadya ko talaga dahil napakahirap ho kapag magpunta tayo dito at mag-a-update. Alam naman ho natin si SM, no, may mga music yan sila. So sinadya kong pumunta ng ganitong oras. Yeah, so ito yung sa fountain, guys, no. Ito dito hanggang doon yan, doon banda. So making it the longest. Ito yung sa back portion naman, halos lahat puro mga restaurants to, no. So from Vikings, Rib Shack, mga Davao Famous, lahat, no. Ayan, Mesa, no, the NYC, Uptown, no, Big B's, everything, no, halos lahat. Pati sa taas may mga restaurants din, no, sa second, yan, try natin umakyat dyan mamaya. So meron yatang event dito. So ito yung nakikita natin dito. Kung dito ka naman sa may back portion na mismo ng SM Lanang, ang magiging view muna dito is the Davao Park District already. So ito na yung mga itinata yung mga high-rise towers ng Mega World dito, no. Ayan. Together with their hospital, no, yung Lanang Premier Doctors Hospital. Ayan, yung this is a 12-story, I think, no, 12-story or 14-story hospital. I think 12, no, 12-story to. Kaya lang masyadong napakataas niya. Halos kasing taas-taas lang niya ng konti itong mga 21 stories na one lakeshore. It's because napaka high ceiling nitong hospital na ito, no. Mukhang mas mataas pa nga siya dito sa tinatayong SMDC na I think itong SMDC is 14 story, no. It is a 14-story building. Ayan. So ito, no,
So subukan natin umakyat. Meron yatang event dito sa tuwing ano, gabi, no? Ayan. So ito yung ano, so parang food fest dito, no? I think siguro pag open na rin ng SM, open na rin to siya, no? Until night time. Ayan. So ito, no? Ayan guys. So the Park Inn by Radisson's, and then one lake shore na 4 towers, no? Ayan. Soon matatakpan din siya ng kanyang parang ano, no, yung 2 lake shore naman. Ayan. So akyat tayo guys, punta tayo sa taas. So ito guys, nasa second floor na tayo. Ayan. So ito ho, no. Ayan. Later guys, mag-update tayo dyan sa may Davao Park District na area guys, no. Very slightly lang, very ano lang, kasi ito pa lang naman yung mga ginagawa sa Davao Park District dito na area, at saka yung doon na area, no. So ito, yan yung mga pangyayari dito. Okay, so ito yung mga nasa second floor naman, no? So most nandito sa may likuran ng SM Lanang is the restaurants, no? Yung mga restaurant. Although doon din sa may harap is yung, kung nakita nyo yung kanina, ay yung parang Sky Garden doon din, no? Puro restos din yung mga nandoon guys. So kakaiba naman yung vibe ano doon, yung vibes doon. Especially pag gabi, parang medyo dark theme doon, no? Dito naman medyo ano no. Ayan. So ito guys, no? So pupunta na tayo dyan sa may Mega World sa Davao Park District at mag-update na tayo. Okay? Ayan. Let's go guys. So ito, nakababa na tayo guys, na. So dito na tayo lalabas sa may bandang likod. Ayan. I hope, no, sabi ko dati kasi ang ganda ng ginawa ng parang landscaping ni SM Lanang Premier dito sa northern side, no. I hope the SM City Davao also, no, na ganito rin yung gawain nila doon sa area. Although maganda naman ang may mga landscape, pero parang nakukulangan ako, no. Medyo bandang frontal lang yung mga ni-landscape nila doon. So I don't know, kasi baka kasi meron pa mga ongoing construction at saka may mga future developments pa sa may bandang likod, no, especially the
soon, no, the second SMDC project here in Davao will be rising soon doon, no, sa may back portion ng SM City Davao, no, yung 4 towers, no, na itatayo doon nila. So I think siguro pagka later that part, maybe i-consider na nila, especially now sa expansion nila, maybe they will consider for the landscaping of the area there. Ayan. So ito guys, nakalabas na tayo ng premises ng SM. Ito na ho tayo sa may Dakudaw Loop. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Tingnan nyo yung sa may Dakudaw Loop. Walang kailaw-ilaw, no? Wala tayong nakikitang mga early street lamps or what, no, or poles, no, para sa mga ilaw, no. So itong Dakudaw Loop mismo ang madilim na part dito. Pero pagka nasa area ka na ni Mega World, ni Davao Park District, maganda na, no. May mga ilaw siya, no. So maganda 'yon, no. Alam naman natin yan si Mega World, tsaka dito sa SM mismo, no. Ayan, ito yung likod. So another parking area here. So yun, yung parking area ni SM guys dito sa may harap, at saka yung kung ano yung laki ni SM Lanang Premier, ganun din yung kanyang lapad ng car park underground. Ayan. Marami kasi nagsasabi na hirap daw, parang wala daw parking yung mga hindi pa nakapunta. So ang tinitingnan lang nila yung sa labas, kala nila yun lang yung parking area, no. Yeah. So ito na yun, na nangyayari ngayon. Let's talk about this Mega World naman, Davao Park District. So ito yung currently na ongoing dito, no. So si One Lakeshore, no, ay almost done na. I think yung Tower 1 ay, I don't know, no, kung nakapag turnover na yan sila dyan or ready for turnover na yan, no. Nung before na nag-ano tayo, na nag-vlog tayo dito guys, update, itong mga towers dito wala pang pintura, no. So ito ngayon meron na silang napinturahan na rin sa wakas. Ayan. Ayan, no. So itong development dito guys, no, around mga pandemic time, biglang nag-stop, no. Talaga, everything stops here, no. And then nung bumalik ng around late 2022, no, or mga mid 2022, yung ongoing na development dito, or yung mga movement para sa development, medyo yung alam natin na no, very slow lang, parang very limited, no. Kaya yun, kaya medyo tumagal talaga to si One Lakeshore, no. Ayan. So ngayon I think they're nasa double time na, nagdo-double time na sila. And then ito na ang itinatayo na nila is yung Two Lakeshore. Kung si One Lakeshore guys is around 20 to 21 stories I think, no. Ito naman si Two Lakeshore is around 19 stories lang, no. So it will be shorter dito sa One Lakeshore, no. So yung mga next, no, ganito, kung dito tayo titingin, dito yung ating magiging view, doon tayo galing. Ang magiging view natin dito ay magiging ganito. Yan. Yan siya guys, no. Ayan. So si Two Lakeshore ang ayan. Ayan guys, no. So ito. So dito may tatayo pa dito, no. I think the next launching soon na rin sila, no. Yung East Park Residence naman dito, yung 2 towers na itatayo. Malapit-lapit dito sa may Lanang Premier Doctors Hospital. Ayan, no. And then yung sa pinakalikod kasi nito guys, yung sa pinaka side, ang itatayo naman dyan is around I think that's 6 towers, no, na na seaside residence naman, parang ganon. Ayan. So yan yung kanyang plan. Yung kanilang original plan guys, yung pinaka unang nila
ay stick pa rin sila doon about dito, no? Kasi all we know that this Davao Park District, yan kasi, no, yan papakita ko, yan kasi yung pinaka unang project master plan, no? Kasi yan lang naman yung laki nung Davao Park District before. Ngayon kasi nag-expand na, no, sa may bandang doon, sa may likod hanggang doon na sa may area na yon, nakinuha na rin nila, na nabili na rin nila. So yung doon na area ang wala pa tayong parang master plan or probably, no. So dito stick na sila dyan sa kanilang master plan, yung may this one lakeshore, 2 lakeshore, and then seaside residence, and then yung itatayo dito na for launching soon na, no, yung East Park residence naman. Tapos meron pang dito, no, parang isang residential ba, or I think it's a hotel or condotel, parang ganon yung itatayo dito, isa. So and then there will be a man-made lake there na napakaganda, ayan. So yun, no, so medyo wala nang pagbabago dito, no, stick na rin sila dyan doon sa plan na yun, no. So medyo dito sila later on na parang feeling ko na nagbago sila, no. So yun, so punta tayo doon mismo sa pinaka crossing niya. So ito si ongoing project na si 2 Lakeshore. I think yung dito na area, guys, no, nagpe-prepare na rin sila to install for another T-crane. Ayan. Probably 2 T-cranes din ang itatayo dito, since this 2 Lakeshore is also a 4 towers, no. Ayan. No. Ayan. Halos parang kakambal niya tong si 1 Lakeshore, no, yung si 2 Lakeshore. But much shorter lang siya, no. Ayan. So ito naman yung si Davao Finance Tower, ayan, which is the first, no, na structure, high-rise structure na itinayo ng Davao Park District by Mega World. Ayan. Ayan siya, guys. So ito, no? So alam naman natin lahat, guys, no, na itong Davao Park District ay medyo meron na talaga mga binago, no. So dito tayo area. So ito, guys, no, so ito yung pinaka isa sa parang crossing dito sa Davao, itong sa Dakudao Loop, no. Ito yung coming from the JP Laurel, no, entrance. Dito yon ang ikot, guys, no. So ito yung nabago na, no. So ang pagkakaalam natin dito, this will be the area of the McDonald's. So ngayon it is now the Davao Whiskey Park, no. So kasi ang dati before, hanggang dito lang ang Davao Park District, yan dito lang na area, and then hanggang doon, no, hanggang doon sa may hospital na yon, yun lang, no. So ngayon ang nangyari dito sa Davao Park District, pati na rin doon, no, hanggang doon, maliban lang dito sa may frontal nito, hindi yata nila nabili yung sa may bandang likuran lang, hanggang doon yan likod. So hanggang doon sa may parang ng Acacia Hotel, doon hanggang dyan papasok, magme-merge dito sa unang Davao Park District. Ayan, no. So yun yung mga nabago na dito. Ngayon puntahan natin yung isa pang development na ginagawa dito na meron ng T-crane din. Let's go, guys. So ito, guys, no, so ito yung latest and currently na ongoing development here din sa na-add here sa Davao Park District, no. Maliban kay 2 Lakeshore, no. Ayan, so ito pa. So ito yung area ni One Republic Plaza, no. It will be an office tower, no, around 16 story,
building, no? Halos sa same nitong isa nito, no? Parang ganon lang sila kataas din. So ito, no, ongoing na siya. At there's a T-crane already. So medyo natagalan to, guys, no? I know siguro yung sa preparation of the foundation, no? Medyo ano talaga, guys, kasi malambot yung ano dito. Sabi ko nga sa inyo, parang swamp area yan dyan dati, no? Because this is a old golf course, no? Itong Davao Park District, itong tinatayo mismo ng SM Lanang at itong Davao Park District ay dating Lanang Country Club kasi ito, no? Golf course, no? Ayan. So dito yung expansion na ni Mega World dito, Davao Park District, guys, no? Ito na area na ito. Ayan. So yan na yung expansion niya, guys, no? So I think around ano na tong more or less, no, nasa ang total land area na ni Davao Park District dito sa may Lanang is, kung hindi ako nagkakamali, just correct me if ano, almost 20, no? Siguro mga 19 hectares, I think 18 to 19 hectares all in all, no? Ayan. Kasi before parang ano lang sila yung old Davao Park District around 11, I think, no? Parang ganun. So ngayon nag-add on sila, so umabot na sila ng almost 20 hectares, no? Ayan. So yan. So that is the current ongoing development here, no, sa may Lanang area, no, ditong sa Davao Park District at saka yung kay SM, no? So yan, that's it, guys, no? That's our update here, no? So yan, so medyo babalik-balikan natin, at saka ang kagandahan, good thing now is ayan, no, ongoing na lahat na, unlike before na parang medyo naglaylo nga, no. Ang doon na lang sa area sa may bandang likod ang hindi pa natin alam, kasi alam natin, ang pagkakaalam ko, beside nitong tinatayong nitong One Republic dito sa may bandang likod niya or sa side niya ay hotel, no, hotel lang itatayo dyan, no. Ayan. So ayun, no? So that's it. Okay, guys, thank you so much, guys, so please like and share this video, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin dyan, guys, no, please do so. Subscribe na po kayo, hit nyo na yung notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video patungkol sa mga development here in Metro Davao, guys, no. Ayan. So ayan, thank you so much, guys, so sa lahat na aking paalala ulit, no, ay mag-iingat tayo sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa, dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantayan hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay, guys, so thank you so much. God bless us all, and adios, guys.